Guys, talakayin natin yung kahalagahan ng pagiging isang principle-centered na klase ng complainant, no, sa isang labor claim. Ang gusto nating sabihin dito na ano ba yung dapat nagiging attitude natin pagdating sa kaso, no? Kasi napapansin natin base sa comments ng mga subscribers natin tsaka ng mga followers natin na parang may mga pressure, no? May pressure sa kanilang sarili, tapos merong frustrations, no? May disappointment, no? Naghalo-halo yung mga emotion nila doon sa kanilang kaso na sa tingin ko hindi dapat nila nararanasan, or at least kung nararamdaman man nila yon, hindi dapat nagiging overwhelming sa kanila, no? Hindi magiging out of control. Pag-uusapan natin yan, yung kahalagahan ng conciliation mediation, tsaka yung attitude natin dito sa mga kaso na pinupurso natin, ano? In the meantime, shout out muna natin ang ating mga subscribers and followers. Lagyan natin dito. Okay. So, yung discussion natin, iikot to sa RA 10396. Tapos in-insert na bagong provision ng sa labor code, no, nung na-renumber ito, yung bagong article 288, no. Yan ang tatalakayin natin. And importante sa lahat yung attitude, no, ng litigants, especially ng complainants pagdating dito sa mga kasong isinasampa nila. And ano ba dapat yung mga emotional management na ginagawa mo sa sarili mo pagdating dyan. So before we discuss, insert muna natin ang ating video ng ETTY Elvin. Okay, tuloy natin yung discussion natin. Alam naman natin na ang unang bungad sa labor case ay ang attempt for settlement, no? Marami tayong mga mechanism na inilagay ang gobyerno para magkaroon ng pag-aayos yung mga parties. So meron tayong SENA na of course nanggaling yan sa ipinasang batas, yung RA 10396 na pinapalakas yung conciliation mediation aspect ng ating mga labor complaints, ng mga issues between labor and management, no, employer-employee relationship. Kaya nag-insert ng bagong provision sa labor code na nagkaroon ng renumbering. Ito yung article 288. So ang SENA nandyan, no? Ang proseso niyan na magkaroon ng effort ang siyado natin para magkaroon ng settlement ng parties. Kasi nakalagay nga sa RA 10396 na sinabi dyan, the labor arbiter shall entertain only issues that have gone through the conciliation mediation proceeding, di ba? And na-refer lang sa kanya. O, ibig sabihin, pag walang referral, hindi dapat ini-entertain ni labor arbiter. So, kailan nagkakaroon ng referral? So, we know sa isang SENA proceeding na ang proceeding yan, good for 30 days lang. Kapag hindi nagkasundo yung parties, then mati-terminate and i-issuehan ng referral, i-endorse yung kaso to the labor arbiter. That's the only time na magkakaroon ng na ma-entertain ng labor arbiter yung mga ganyang complaint. Kami nagtanong din sa akin dito na wala daw SENA yung kanilang kaso. Bawal yan kasi dapat hindi na-entertain ng labor arbiter yung kaso na hindi dumaan sa SENA. So ganun ka-importante guys yung SENA because that will ensure na nagkaroon ng effort yung mga parties at settlement.
And ang goal naman natin dito na sana nga magkaayos yung parties. But kung hindi, ano dapat ang nagiging attitude ni complainant? Si complainant dapat hindi gigil. Ha? Hindi ka gigil kung ikaw ay hindi naghahabol sa pera. Hindi ka gigil kung ang habol mo lang yung hustisya, yung prinsipyo. Diba? Kasi pag nagsampa ka ng kaso, napakarami ng variables na involved dyan. Unang-una, na-stress ka, naintindihan natin yan. Naglalabas ka ng pera, di ba? Kahit napakape-kape lang yan, pa-makdo ka dyan or pa-jolly jeep ka, naglalabas ka pa rin ng pera, di ba? Nag-e-effort ka, napapagod ka, pinagpapawisan ka, no? Nakikipag-deal ka sa ibang tao, sa gobyerno, sa Department of Labor, sa Sena, sa Labor Arbiter, etc. Alam naman natin yan. Pero, dapat minamanage natin kasi yan, at lalo nating namamanage na mabuti yan kung ang ating outlook sa ating kaso ay principle-centered. Inilalaban mo ang kaso mo base sa prinsipyo at hindi dahil sa hinahabol mo yung pera. No? Kasi pagka pera hinahabol, nami-mislead ka sa talagang tunay mong pinaglalaban. Pero syempre, alam naman natin na tayo, kahit na may pinaglalaban tayo, hindi naman tayo perfecto. So at some point, pwedeng kung anong kiniklaim natin, mag-give way tayo, give in natin yung portion, so we cannot get, we should be prepared to win partially. So halimbawa, 80% panalo ka, sinettle mo yung 20%, parang ganyan, ano? Just to create a perspective. Kasi nga, ang conciliation mediation conference na nangyayari sa Sena, yan ay effort, no, na ginawang mandatory para at least talagang merong ibinuhos ng gobyerno yung kanilang dedication na to ensure na ang parties nabigyan ng most opportunity na magkaayos. Kung hindi talaga, then let's go to compulsory arbitration dito ng sa labor arbiter. Kaya umakit yung kaso dyan kapag nag-file ng complaint na, no, sa LLRC yung isang empleyado. May nagtanong kasi dito sa ating YouTube account channel na sinabi niya, attorney, pumayag na yung employer sa amin na mag-settle kami, babayaran ako ng ganito, ganyan-ganyan. Ang problema, verbal. So parang sa kanyang comment, nung nag-chat kami, may kasamang frustration siya, no? Parang may inis, may disappointment, na bakit gano'n ang employer niya, mga sinungaling, ganyan-ganyan, etc. Siyempre may mga gano'n, hindi mo rin siya masisi, no? Sinungaling, nagkaayos na sila, sinabi na bayaran siya ng ganito, ng ganyan, tapos nung nagharap na sa labor arbiter, dininay na, no? So, siyempre, hindi mo naman pwedeng panghawakan sa harap ni labor arbiter yan, kasi dapat sa ating batas, sa ating labor code, ang settlement dapat nakasulat yan, in writing yan, signed by both parties, no? Hindi pwedeng verbal yan. Kahit na igiit mo kay labor arbiter yan, hindi ka rin paniniwalaan. So, in short, ang settlement, pwede mo lang i-execute yan, no? Pwede kang diretsong execution kapag in writing na yan. Pero kapag verbal, wala. Kaya pagka verbal pa lang yung usapan ninyo, kalma ka lang. Ha? Huwag tayong gigil. Kung verbal, i-manage mo lang, no? O sige, verbal pa lang naman yan. O ganito. So, tanungin mo ngayon, ma'am, pwede na ba nating in writing yung usapan natin, ano? Tapos pag-usapan natin sa harap ni arbiter para at least may ma-minutes natin na gano'n ang usapan natin. Okay? And of course, ang ating kaso, ang ating proseso, may oras na tin-take up yan kasi hindi lang naman yung kaso natin na nandiyan sa mga opisina nila, no? Maraming kaso nagsasama-sama dyan. Kaya may panahon kang Google dyan, ano? Kaya dapat kalma lang, no? Huwag tayong gigil. Kung principle-centered ka kasi, mas na-manage mo yung emotion mo, mas na-manage mo yung expectations mo, ha? Kaysa sa kung ano man yung goal mo na hindi principle-centered. So, yung subscribers natin na nagtanong yan, kapag yan ay ika nga verbal pa lang, wag din yung parang hawakan masyado, no? I-convince nyo sila na to put in writing kung seryoso talaga sila. Kasi ang sinasabi ko nga lagi, binibiro ko yung mga ibang complainants na wag kayong magbibilang ng sisiw kung wala pang ang itlog, di ba? So way of saying na
manage your expectations. Kapag verbal pa lang yan, okay naman yan na meron kayo at least negotiation, pero huwag ninyong panghawakan as if tunay na yan. Okay? May mga employer naman na maloko, may mga employer na hindi tapat sa kanilang pinag-uusapan, or in certain cases baka hindi naman sa maloko or hindi tapat, kundi may mga sitwasyon na talagang na-compromise yung kanilang mga sinabing verbal, ano. So at any rate, kung ano man ang dahilan behind sa pag-atras, behind sa hindi respeto sa kanilang mga verbal na usapan, it doesn't matter anymore. Kung ikaw ay principle-centered litigant dahil ipupurso mo lang naman ang labor claim mo until sa ito ay matapos at hanggang sa maabot mo ang hustisya na hinahanap mo. So with that, guys, I hope you learned something from this video, and if you find this video helpful, please refer this to your friends, your colleagues, your family members. Share the video to anyone who you think may benefit from the information that I just shared. And of course, from the bottom of my heart, thank you for watching this video, and I hope to see you in my next videos. God bless.